Sabi nila, kapag tunay mong mahal ang isang tao, handa kang masaktan, kahit hindi ikaw ang piliin niya. Minahal ko siya sa katahimikan, sa bawat sulyap, sa bawat ngiti, sa bawat pagkakataong naroon ako pero hindi niya ako nakikita. Hindi ako ang una niyang minahal, pero ako ang kailangang manatili sa tabi niya. Sa pagitan ng puso at tungkulin, pumili ako, kahit alam kong ako ang masasaktan. Ito ang kwento ng pag-ibig na piniling manahimik, ngunit sa huli, kailangan lumaban. Isang kasal, isang lihim, isang bawal na pag-ibig. May karapatan ba akong lumigaya kung ang puso niya ay pagmamay-ari na ng kapatid ko? Paano kung ang lalaking mahal mo ay boyfriend ng kapatid mo? At ikaw ang kailangang pakasalan niya. Magandang araw po muli sa lahat ng mga listeners ng aming channel. Isa na naman pong love story ang ibabahagi namin sa inyo na sana ay kapulutan niyo ng aral. Ito ay pinamagatang The Bride Who Shouldn't Be. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Bumagsak ang mga luha sa aking mga mata habang naglalakad patungo sa altar, kung saan naghihintay si Damian, ang lalaking iniwasan kong mahalin at ang kasintahan ng ate ko. At bawat hakbang ay tila nakakabigat, napakabigat, puno ng kalituhan at takot. Hindi ko kayang gawin to. Kahit na ang puso ko ay kumakaba dahil sa pagmamahal ko sa lalaking yan. Ngunit ito ang hiniling ng aking kapatid bago siya dinala sa ibang bansa upang magpagamot sa isang sakit na tanging kami lang ang nakakaalam. Habang papalapit ako sa altar, sumikip ang aking dibdib sa bigat na mga salitang iniwan ng ate ko. Hindi ko kaya magsaya sa oras na to. Kahit mahal ko ang lalaki na nakatayo sa aking harapan, na hindi ko alam kung kailan ko pa siya natutunang mahalin. Magpapagamot ako sa ibang bansa. Mahina at nanghihinang wika ng aking kapatid na si Flora, habang mahigpit ang hawak sa aking kamay. Kaya lang, wala kasing kasiguruhan na makakabalik ako ng buhay dito. Ate! Umiling ako, pilit tinatanggal ang sakit na nararamdaman. Alam ko gagaling ka. Huwag kang sumuko. Malapit na ang kasal niyo ni Damian, di ba? Malapit na ate! Malapit na! Tumulo ang luha mula sa kanyang mga mata at nahirapan siyang magbitaw ng ngiti. Tila ba nawawala ang pag-asa sa kanyang mata at ang puso ko'y kumikirot sa narinig ko. Bakit? Hindi ba nagagamot ang sakit niya? Mahal ko si Damian, Mira. Luhang wika niya habang nanginginig ang kamay niyang nakahawak sa akin. Mahal na mahal ko siya pero hindi ko kayang tuparin ang pangako ko sa kanya. Ate, alam ko may nararamdaman ka para sa kanya. Nagulat ako at napako ang tingin. Paano niya nalaman? Ang lihim kong itinagong pagmamahal sa kanya. Paano niya nalaman? At hindi ako galit. Ngumiti siya kahit hinang-hina na. Mas magaan ang pakaramdam ko. Dahil alam ko may magmamahal pa kay Damian. Kapag wala na ako. Ate, hindi. Pakasalan mo siya, Mira. Ikaw ang magpapatuloy sa kayamanan namin. Pakasalan mo si Damian. At mahalin mo siya ng higit pa sa pagmamahal ko. Dahil sa bigat ng mga salitang yun, hindi ko na kayang magpatuloy. Hinablot ko ang aking kamay at napahagulhol. Nababaliw ka na ba, ate? Gagaling ka at babalik ka. Pakakasalan mo si Damian. Huwag ka mawala ng pag-asa, ate, oh. Huwag ka namang ganyan, please. Pakasalan mo siya, Mira, ha? Umiiyak niyang sabi. Alam ko na maaalagaan mo siya at magbibigyan ng pagmamahal na hindi ko kaya nang ibigay. Ikaw ang tutupad sa pangako ko. Pakasalan mo siya, Mira. Ate! Gagaling ako, Mira, kaya pakasalan mo si Damian. Para sa akin. Hindi ko kaya, ate. Hindi ko kaya. Kaya mo dahil mahal mo siya.
Hindi ako magpapagamot kung hindi mo siya pakakasalan. Halos malabo na ang aking paningin dahil sa mga luhang patuloy na dumadaloy. Nasasaktan ako para sa kanilang dalawa. Akala ni Damian na ang babaeng naglalakad patungo sa altar ay ang babaeng nakalaan sa kanya mula pa sa simula. Akala siguro niya, ang babaeng iniisip niyang minahal ng buo ay siya ang maglalakad. Nang makarating ako sa altar, nanginginig na tinanggap ko ang kamay ni Damian. Napansin ko ang pagkagulat sa kanyang mata at para siyang natigilan. Tila may naramdaman siyang kakaiba. Nag-atubili siya, naguguluhan. Mira? Nagulat siya nang hinawakan ko ang kanyang kamay. Please. Ang mga salitang halos hindi ko na kayang pigilan sabay saglit na paghinga. Please, say I do for my sister. Nasaan si Flora? Bakit ikaw nakatayo dito sa altar? Sagutin mo ako! Ang galit na tanong ni Damian habang mahigpit na hawak ang aking palapulsuhan. Kitang-kita ang kalituhan at galit sa kanyang mga mata. Damian, nasasaktan ako. Tugon ko habang pilit inaangat ang kanyang kamay mula sa aking braso. Matapos ang kasal, hinila na ako ni Damian papalayo. Galit na galit. Hindi niya kayang tanggapin na ako ang naglakad sa altar. Hindi niya matanggap na hindi si Flora ang nakatabi niya sa kasal. Masasaktan ka talaga kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo. Galit niyang sambit at kitang-kita ko ang panginginig ng kanyang panga. Sige, sabihin mo na sa akin. Bakit ikaw ang dumating dito? Anong ibig sabihin nito? Hindi ako sumagot kaya't hinawakan niya ang aking baba. Napapapikit ako sa sakit nang hawakan niya ito ng mahigpit. Nasaan ang kapatid mo? Sigaw niya, tumulo ang mga luha ko at muling nagmulat ng mata at tumama sa akin ang naglalagablab na tingin ni Damian. Ayaw kanyang pakasalan. Sambit ko at nakitang bumagsak ang kanyang kamay mula sa akin. Nasaktan ko siya. Ayaw niya na sa'yo. Binitawan niya ang aking baba at napaatras. Hindi ako naniniwala. Mahal na mahal ako ni Flora, Mira. Hindi siya ganon. Hindi siya tatakas. Maniwala ka sa akin. Baka naman pinilit mo ang daddy mo na ikaw ay pakasal sa akin. May gusto ka sa akin, hindi ba? Ang mga salita niyang mas lalong nagpagalit sa aking puso. Napalunok ako sa sinabi niyang yun. At dahil mabait si Flora, baka pinagbigyan ka niya sa gusto mo. Kaya siguro wala siya ngayon. Baka ikaw nagmakaawa na ikaw ang pakasalan ko. Akala mo ba magugustuhan kita? Ang sakit ng mga salitang yun, kahit alam kong may halong kasinungalingan. Pero nasaktan ako dahil sa huli niyang sinabi. Hindi totoo ang sinabi. Shut up! Sigaw niya at ginulo ang buhok ko. Kapag nalaman ko na ikaw may kagagawa ng lahat ng to, magiging miserable ang buhay mo sa aking mga kamay, Mira. Ang kapatid mo ang mahal ko at alam mo yun. Alam ng lahat ng tao yun. At ikaw. Huwag mong ituloy, Damian. Nasasaktan na ako. Ginagawa ko lang to para kay Flora. Huwag mong gawin ganito ang lahat. Sa isip ko, isang sagabal ka lang sa relasyon namin. Duktong niya at tumalikod na sa akin. Iniwan niya ako nag-iisa sa loob ng hotel room. Sa sobrang panghihina, napaupo na lang ako sa carpeted floor at sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Bakit ganito kasakit? Bakit lagi na lang ako may kasalanan? Pinanganak ba ako sa mundong ito para lang magdusa? Napakagulhol ako at sa gitna ng aking pagluha, naalala ko ang sinabi ni Daddy bago ko pakasalan si Damian. This is just temporary, Mira. Don't tell Damian about Flora's whereabouts. Huwag mo sabihin ang sakit niyang dinadala. Ang sabi ni Dad matapos kong makausap si Ate Flora. Mukhang plano nila ito at ako ang naiipit. Bakit, Daddy? Kailangan malaman ni Damian ang tungkol kay ate. Ayaw ng pamilya Marano ng sakiti na babae. Pagtutol sa akin ni Dad. Kapag nalaman nila ang kalagayan ni Flora, tatanggalin nila ang kasunduan. Hindi naman siguro yung mangyayari, Dad. Nagmamahalan naman sila ni Damian eh. Umiling si Dad. Hindi mo alam ang patakaran nila. Kahit mahal nila ang isang tao, hindi sila tatanggap ng isang sakitin. Etsepwera nila at papalitan ng bago. Nagulat ako sa sinabi ni Daddy. Kaya para sa kapakanan ng kapatid mo at ng pamilya natin, pakasalan mo si Damian. Alam na ng pamilya niya na ikaw ang ipapalit dahil umayaw si Flora. Ikaw na bahalang magpaliwanag sa kanya.
Kahit magsinungaling ka, gawin mo lang to para hindi malaman ang nangyari sa ate mo. Hindi ko na kayang magsalita pa. Iyak na lang ako ng iyak, mag-isa sa hotel room na yon. Nasasaktan ako para kay Damian dahil hindi niya alam ang nangyari kay Flora. Nasasaktan ako kay Flora dahil sa sakit na dinadala niya. At mas lalong nasasaktan ako sa aking sarili dahil hindi ako mamahalin ni Damian. Sana ako na lang ang may sakit eh. Sana ako na lang ang nagdusa para maging masaya sila ni Damian. Kung ako ang magkakasakit, sigurado akong walang mag-aalala. Siguro nga magiging masaya pa ang lahat kung wala ako. Kasi simula bata ako, lagi akong sinisisi sa pagkawala ng aking ina na hindi ko man lang nakilala. Si Ate Flora ang araw sa aming pamilya. Siya ang magaan ng buhay, siya ang puno ng saya. Ipinanganak siya na may ngiti sa labi, kaya pinangalanan siya bilang Flora. Samantalang ako, wala man lang kahulugan ng pangalan ko. Nandyan lang ako, pilit na pinapanatili ang pamilya ko. Ngunit hindi ko nararamdaman na may halaga ako. Si Damian, malamig na ang trato sa akin mula nang ikasal kami. Magkakasama na kami sa isang bubong. Ngunit, hindi siya kumikibo. Lagi lang siya naghahanap kay Flora. At ako, narito lang sa hapagkainan, binibiyak ang aking puso. Ang ate ko, ate, hindi ko yata kaya to eh. Hindi ko kayang mahalin siya ng higit pa sa pagmamahal mo kung ang puso niya patuloy na tumatawag sa'yo. Dumating si Damian patungo sa hapagkainan. Napangiti ako at tumayo. Damian, sabay na tayong kumain. Tapusin mo na ang kinain mo. Malamig niyang sagot. Hindi ko kayang makita ang mukha mo. Damian, hindi mo naman kailangan tingnan ang mukha ko eh. Napalunok ako. Umalis ka na sa pagkainan, Mira. Ayaw na kita makita. Ang kanyang malamig na boses. Kinagat ko ang aking labi at tumango. Oo, hindi mo naman kailangan magalit. Sabay pilit ng ngiti. Ngunit agad ding tumigil si Damian sa pagsasalita. Kumain ka na, alis na ako. Pagkatapos ko magsalita, iniwan ko na ang hapagkainan. Ang bigat ng puso ay hindi ko kayang ipaliwanag. Isang linggo matapos ang kasal namin ni Damian, dumating ang pamilya niya kasama si Dad. Gusto ko sanang lapitan si Daddy para kamustahin si ate. Pero tinapunan lang niya ako ng matalim na tingin. Kaya nanatili akong tahimik. Hindi naman pala masama na si Mira ang pinakasalan mo. Sabi ni Tita Chris taas kilay habang sinusuri ako. Magkamukha sila ni Flora. Maliban na lang sa buhok. Ginger ba yan, Iha? Napahawak ako sa buhok ko. Dad, Mom, Tito, can someone explain? Nasaan si Flora? Siya ang pakakasalan ko, hindi ba? Galit na tanong ni Damian. Mahal ko si Flora. Hindi ko siya pagpapalit. Bakit si Mira ang pinakasalan ko? Napayuko ako sa sakit ng kanyang mga salita. Nag-back out si Flora. Ayaw ka na niyang pakasalan, kaya si Mira ang pumalit. Sagot ni Daddy. That's a lie. Sigaw ni Damian. Mahal ako ni Flora. Dahil lang sa kanya kaya ako pumayag sa kasunduang to. Son, putol ni Tito Wilson, malamig ang boses. Kasal ka na at si Mira ang asawa mo. Flora left because she doesn't love you. This is business. One day maiintindihan mo. Lumapit si Tita Chris at hinaplos ang buhok ko. Ramdam ko ang tingin ni Damian. Gusto mong mahalin ka ni Damian? Maging Flora ka. Palitan mo yung buhok mo. Napatulala ako. Parang bawal na rin maging ako sa sarili kong kasal. Alis ako. Napalingon ako. Nakaayos si Damian. Saan ka pupunta? Hahanapin ko ang kapatid mo. Napatigil ako. Damian. Ikaw ang pumesto dyan, kaya magdusa ka. Hindi ka ang gusto kong makasama habang buhay. Kung pwede lang, aalisin kita sa buhay ko at ibabalik si Flora. Tatalikod na sana siya nang magsalita ako. Kapag nahanap mo si ate, aalis ako. Napatingin siya sa akin. Hindi ako nandito para manggulo. Malaya ka. Wala kang kailangang ipaliwanag. Napakagat ako sa labi. Mahal ko si Damian, pero hindi ako magmamakaawa. Sanay akong hindi pinapansin. Mula pa noon, tahimik ko siyang minahal mula sa malayo. At kahit ako ang napangasawa niya, hindi ko kukunin ang lugar ni Ate Flora. Umalis nga si Damian. Nasaktan ako pero kinaya ko. Habang inaayos ko ang mga bulaklak sa kwarto, tumunog ang cellphone. Napangiti ako nang makita ang pangalan ni Ryan.
Ryan, tumawag ka. Hello, Mira. Broken-hearted ako. Sabi niya, pabirong malambing. Nako, bakit? Kasi kinasal ka na eh. Natawa ako. Akalain mo yun. Akala ko si Ate Flora ang jowa ng lalaki mo. Bakit ikaw ang pinakasalan? May gusto ko ba sa kanya? Ha? Wala. Char lang, pero paano na? Baka strict yung mister mo ha, hindi ka na makagala. Don't worry, mahal niya si ate. Wala siyang pakialam sa akin. Eh di, tara, gala tayo. Dapat full kwento ka ha. Grabe ka, hindi naman ako madaldal. Che, maghanda ka. Love you. I love you too. Pagkababa ko ng tawag, biglang bumukas ang pinto. Bumungad si Damian, halatang inis. Damian, ang bilis mo yata. Hindi siya sumagot, hinubad niya ang coat at sapatos. Sino yung kausap mo? Tanong niya. Si Ray, wala akong pakialam. Basta wag mong ipamukha sa harap ko kung sino man niya kinakalantari mo. Diretso siyang pumasok sa banyo. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Ate, kamusta ka na? Isang buwan na mula nang ikasal ako kay Damian. Ngayon lang muli kami nagkausap ni Ate Flora. Gaya ng dati, malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin. Sanay na ako. Iniinda ko na lang para kay ate, hindi para sa sarili ko. Nagpapagaling ako, Mira. Sagot ni ate. Ikaw, kamusta na kayo ni Damian? Okay ka lang ba? Tahimik ako. Galit pa rin ba siya? Kinagat ko ang labi ko. Nasa banyo ako nagtatago. Ayoko marinig ni Damian ang usapan namin. Ate, sana gumaling ka na. Ikaw ang kailangan niya, hindi ako. Sumikip ang dibdib ko matapos sabihin niyon. Mira, pasensya ka na ha. Ikinalulungkot kong ikaw ang napasubo sa ganitong sitwasyon. Okay lang yun ate, para sa'yo naman to eh. Alam kong mahirap Mira pero sana mahalin ka rin ni Damian. Ate, dahil hindi ko na siya babalikan. Natigilan ako. Ate, hindi siya para sa akin. Mahina ako. Ayaw ng mga maranan sa mga sakitin. Hindi na ako sapat para kay Damian. Pero ate, kahit may sakit ka, may karapatan ka pa rin mahalin eh. Tama na Mira. Noon pa man alam ko may nararamdaman ka na para sa kanya. Nakita ko kung paanong lumiliwanag yung mata mo sa tuwing kasama siya. Ipinilit ko lang ang sarili ko noon pero ikaw ang tunay na may pagmamahal sa kanya. Kaya pinilit kitang itulak sa kanya. Para bigyan ka ng pagkakataon. Pero ate, ayaw niyang makita ang pagmamahal ko eh. Isang buwan na kaming kasal pero pakiramdam ko ako lang yung nagpaparamdam at nakakaramdam ng pagmamahal eh. Saan ka pupunta? Napalingon ako kay Damian, nakakunot noo siya. Parang naistorbo lang. Saglit siyang tumitig sa suot kong floral dress. Lalabas lang, babalik din agad. Wala akong pakialam. At kung pwede lang, huwag ka nang bumalik. Parang may bumara sa lalamunan ko. Tumayo siya at umalis. Naiwan ako nakatayo. Hawak ang sarili para hindi tuluyang mabasag. OMG! The ginger hair is here! Bungad ni Ryan, parang gumaan agad ang loob ko. Niyakap ko kaagad sila ni Hannah. Miss ko kayo! Miss ka rin namin, girl. Marami kayo kay kwento. Sabi ni Ryan. Baka umiyak ka lang sa kwento ko eh. Halika na, inuman na! Sigaw ni Hannah. Kinuwento ko ang tungkol kay Damian. Pareho silang napangiwi. Grabe si Damian, ang harsh. Sabi ni Ryan. Gwapo nga pero ang lamig ah. Swerte ng ate mo, siya pa rin ang mahal. Dagdag ni Hannah. Kaya bugbog ang poso ng ginger hair natin. Don't worry. Hahanap tayo na mas gwapo at mas malaki. Tama na yan. Tumawa ko pero sa loob-loob ko, umaasang sana. Sana makalimutan ko na si Damian. Sana gumaling na si Ate Flora. Hindi ako umuwi. Ayoko marinig na naman ang masasakit niyang salita. Naglakad-lakad na lang ako kahit wala akong pupuntahan. Miss, mag-isa ka lang? Isang lalaking nakamotor ang lumapit. Maamo ang mukha niya pero dahil gabi na, kinabahan ako. Oo. Hatid na kita, wala akong masamang intensyon. Bago pa ako makatanggi. Hindi na kailangan. Nanlaki ang mata ko, si Damian. Galing sa kotse niya, galit ang mga mata. Hinatak niya ako.
Uwi na tayo. Ha? Kilala mo ba siya, miss? Oo. Let's go. Malamig na utos ni Damian. Sa kotse, galit pa rin siya. Bakit hindi ka umuwi? Sabi mo kasi huwag na akong bumalik, di ba? Sinunod ko lang. Napalingon siya sa akin pero agad umiwas ang tingin. Pumasok ka na. Tahimik ako kung pumasok sa loob. Wala na akong lakas para lumaban pa. Hindi ko maintindihan si Damian. Sa akin lang ba siya ganito? O pati kay Ate Flora? Baka ako lang talaga kasi alam kong ayaw naman niya sa akin. Sana hindi na lang niya ako sinundo kung ayaw niya akong bumalik. Totoong iiwasan ko siyang guluhin. Lalo't ayaw akong maging dahilan ng bigat ng loob ng kahit sino. Hanggat kaya ko, iiwas ako. Tahimik lang kami hanggang makarating sa bahay. Nauna akong bumaba at dali-daling pumasok para hindi siya mainis. Kinabukasan, maaga akong kumain para hindi kami magkasabay ni Damian. Ayoko na siyang mainis pa sa presensya ko. Maliman, pero ito na lang ang paraan ko. Manang, pakihanda na lang po ang almusal ni Damian, yung paborito niya. Oh, bakit hindi kayo sabay? Baka sakaling magka-developan kayo. Lumalambot din ang lalaki sa effort. Sabi ni Manang, napayuko ako at marahang inilapag ang baso ng gatas. Mapapahiya lang po ako. Ayaw ko rin siyang pilitin. Kung si Ate Flora siguro nagyaya, baka hindi siya tumanggi. Nasaan ba si ate mo? Bakit ikaw nagsakripisyo? Ang ganda-ganda mong dalaga, iha. Sayang naman. Malungkot na sabi ni Manang. Napahinto ako. Mahal ko si Damian, masaya ako kahit paano na ako ang pinakasalan niya. Pero siya kaya, may saya rin ba sa puso niya? Hindi ko rin po alam kung nasan si Ate Flora eh. Ang alam ko, nag-back out siya. Pero hinahanap siya ni Damian. Kapag nahanap niya, alis na ako. Para sila na lang ang magpakasal. Hindi na muling nagsalita si Manang at iniwan ako nag-iisa. Habang kumakain ako, biglang dumating si Damian. Munti ko nang maibuga ang pagkain ko. Kakain siya. Nagmadali ako sumubo para matapos agad. Nang tumayo ako, napakunot ang noo niya. What are you doing? Hindi ako sumagot. Nang matapos kinuha ko ang plato ko't lumisan. Ganon din ang tanghalian. Umalis ako bago pa siya makaupo. Pero sa hapunan, naunahan niya ako. Nakaupo na siya sa dining table. Napatras ako. Pero ngumiti si Manang sabay sabing, Nandito ka na pala, iha. Kumain ka na. Saka na lang po. Sabay na tayo. Ha? Hindi siya tumingin sa akin. Sabay na raw kayo, iha. Sabay ngiti ni Manang. Napangiti rin ako at dali-daling umupo. Tahimik lang si Damian habang kumakain pero sa loob-loob ko, masaya na ako. Hindi ko siya pinilit. Kusang loob niyang nagyayang sabay kami. Tinikman ko ang chicken hamonado at napapikit sa sarap. Manang, kayo po ba nagluto? Ang sarap po kasi. Natigilan si Damian, sumagot si Manang. Ang asawa mo nagluto niyan. Napatingin ako kay Damian. Nakatitig siya sa akin. Mabuti naman at nagustuhan mo, ngayon lang yan. Ngumiti ako. Uubusin ka to. Ha? Ngayon lang daw to eh. Di uubusin ko na, baka di na maulit. At yun ang pinakamasarap kong hapunan. Hindi lang sa lasa, kundi sa pakiramdam. Pakiayos ang necktie ko. Pumasok si Damian sa kwarto ko, diretso sa utos. Napahinto ako sa pagsusuklay at lumapit. Hindi ka marunong? Asawa kita, simula ngayon, ikaw na mag-ayos niyan. Bakit ako? Kasi asawa kita. Napailing ako at sinimulang ayusin ang necktie niya. Tahimik siyang nakatitig sa akin. Nang magtagpo ang tingin namin, bigla siyang tumikhim. Ang bagal mo. Hindi pa ako sanay eh. Pag-aralan mo na. Araw-araw mo nang gagawin yan. Umalis na siya. Napaisip ako. Bakit parang bigla siyang nagbago? Dati parang ayaw niya akong lapitan. Ngayon, siya pa mismong lumalapit. Hinahanap pa rin kaya niya si Ate Flora? Bakit ko ba iniisip yun? Mas mabuting mag-focus na lang ako sa pag-aaral kung paano magayos ng necktie. Kaya nag-search agad ako online. Nagpabili ako ng mannequin at bumili ng maraming necktie. Kung ako na ang asawa, gagawin ko ng maayos.